Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang December 15 to December 21, 2024. Ano mga ganap ang mangyayari sa iyo? Tingnan natin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakatapa ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all anak-anak, all the dito sa baba ng video na ito. Nakikisabay ka, nak? Ano ba yan? This is a general reading, Kabayan Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. We have the 3, 17, 29, and 34. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, ang dami nyong energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay? Tandaan nyo ha, pag hindi ito nag-resonate sa inyo, ibig sabihin, hindi nyo ito energy. Tingnan natin. Okay. Yung lady, maaring ikaw, kapatid mo, magulang mo, anak mo, ay hindi, anak, lady, hindi pala lady yun, child pala yun. Oh. Sabi, oh. Tingnan natin. About saan? Thank you. And we have the 5. 5 na mga pusa. Ay. Okay. Okay, Virgo. Okay. May mga journey ako na nakikita sa iyo, no? Yes, there's a journey ako na nakita na pagdadaanan mo, this 15 to 21. Sinasabi dito na you need to take care of yourself. You need to take care of yourself. You need to take care of your money also. And also dito, kasi there's a movement sa iba. There's a movement, may mga journey ka natatahakin. Siguro nga, when it comes to your health, magkakaroon ng mga pagbabago, no? When it comes to your health, ganyan ang sinasabi dito. Siguro mas more kang magiging care sa health mo, ganyan. Mas more kang magiging focus to change, no? Sa nakikita ko dito, kasi nagkakaroon ng movement. May sinasabi dito na related ang vehicles. Hindi ko alam kung kapagawa ka ng vehicle or mag-iipon ka ng pera para makabili ka ng vehicles o makapagpagawa ng vehicles, ganyan. Or for a travel, ano, sa nakita ko dito. And also, sa iba sa inyo, there's a new beginning ako na nakikita sa inyo. Kumbaga yung mga pain, yung mga depression, yung mga loneliness in the past, yung mga situation na pinagdaanan mo, kung halimbawa nagkaroon ng conflict, ganyan, nagkaroon ng mga unexpected emotional pain. This time daw, there's a new beginning. Kumbaga, magtatapos yung mga sitwasyon na yun. Yung mga lito mo, magtatapos yun. Nagkakaroon talaga ng movement. Magtatapos na yung mga inaalala mo, nung mga the past mo sa nakikita ko dito. Kasi nakita ko na yung, it's a good na siya dito, no? And also, sa nakikita ko rin dito is, mag-more kang, kasi nakita ko to, aware ka actually, nagiging aware ka, or magiging aware ka sa iyong mga pananalita sa nakita ko dito. And aware ka sa feelings ng mga tao, no? Sa mga makakasalumuhan mo, sa mga tao. Also, dito rin yung pag-care mo sa kanila sa nakikita ko dito. You are very caring, kung tutuusin, magaling kang makisalamuha at magaling kang, marunong kang makitungo, no, sa nakikita ko dito. Kahit na may pagkamatahimik ka rin minsan sa nakikita ko dito, sa iyo. Very caring ka naman, very caring. Tsaka maalalahanin ka din, no, actually. And then, syempre, handito rin yung situation na
may mga time sa buhay mo na medyo nalilito ka, na hindi mo alam. Siguro, darating ka sa part na yun, no? Na hindi mo alam yung direction mo, magkakaroon ka ng mga lack of clarity, ganyan sa nakita ko dito. Siguro, hindi yung situation na meron kang mga nararamdaman in the past na mga wounded and mga battle na susuungin, pero you try to keep moving, to fight, no, sa nakikita ko dito. Kung ano man yan, to your health, sa karelasyon man yan, o sa trabaho man yan. No, mga nakakasalamuhan mo yan. Handun yung sitwasyon na ready ka pa rin mag-fight kahit na mahirap, pero you are ready to fight sa iyong mga gagawin this time sa nakikita ko dito. Pero may mga pagkalito ha, sa nakita ko dito. Ingat lang din. Kasi may mga pagkalito. Pero okay lang din kasi willing ka naman mag-fight eh. Kahit masakit, kahit wounded ka, ganyan. Tsaka sinasabi dito ano, na you are close to your success. Kaya keep fighting, ano, kumbaga isang-isa na lang, ganyan. Kasi this is a 9, di ba? Isang-isa na lang. Success na. Di ba? Tingnan natin ang energy ni Virgo. December 15 to 21. Anong energy mo, Virgo? Virgo energy, please show me. Ala, parang meron akong ano dito ha. May blessing ako sa balikat, oh. Naku naman ang anak ko. Sabay nilayasan ng mami. Nilayasan niya ako. Bumaba na sa baba. Energy mo. Ano po ang parating kay Virgo? This December 15 to 21, 2024. Parating sa kanya. Universe, ano naman ang dapat iwasan ni Virgo? Show me. Dapat iwasan ni Virgo this December 15 to 21. Show me. Thank you. Thank you po. Okay, ang energy mo is ano? Tingnan natin ha. Bakit po? About ano ito? Paki-explain sa akin saan. Okay. Ang energy mo, this 15 to 21, maaring vice versa tayo ha. Palagi natin isipin yun. Energy mo kasi is makakaramdam ka raw ng isang situation na medyo malungkot or disappointment. Ito no, sa nakita ko dito. Na may mga pag-aalala ako nakikita sa iyo. Yung iba sa inyo is maaring kakaroon kayo ng migraine, hindi kayo makapagtutulog, may mga alalahanin kayo, may mga takot siguro sa iba, no? Or sa iba naman is baka may mga painful situation kayo in the past dahil sa tao na umalis, no? Maaring meron din kayo mga mariremanizing, no? Mga taong umalis, mga taong naging masaya ka, mga tao na nakapagbigay sa'yo ng pain, gaya. May mga mariremanizing ka raw na sa situation, no? Sa iba naman sa inyo, is yung energy nyo is, andito yung pag-aalala sa taong malapit sa puso mo. Yes, makakaramdam ka ng lungkot, no? Magkakaroon ka ng disappointment sa kanila, kasi why? Is, parang may mga sasabihin ka dito sa tao na to, tapos, na dapat nilang gawin, pero handun yung disappointment mo kasi parang, hindi sila nakikinig actually dito, no? Ang nakita ko, maybe you're offering something or handito yung sitwasyon na basta may sasabihin ka na related siguro ito to growth or pagbabago, ako nakikita dito. To recovery also. Kung this is a health, ganun din, recovery. Kung this is a collaboration, partnership, something ganun ako nakikita.
no? May ganun, na yun ang energy mo. Parang meron kang kakausapin dahil nag-aalala ka dito sa kanya. Taong malapit sa maring anak mo, maring kapamilya mo, ganyan, maaring kasamahan mo sa trabaho, magulang, ganyan, sa nakita ko dito. May mga disappointment, may unhappiness, may lungkot, may pag-aalala, may pagpipilit, may partnership, collab, dealing, ganyan. Ako nakita. Tingnan natin bakit ang parating is, dito is may collaboration to ha. Yan. Basta may mga pag-uusap ako dito. Iba rin dito is pag-uusap when it comes to money, pag-aalala when it comes to loved ones, anak, kapamilya, kasama sa trabaho, or pag-aalala sa pera. Ganyan. Pag-aalala sa mga gusto nilang goal na makamit this time. So, nakita ko dito. Tingnan natin. Ang parating sa'yo is, bakit po? About? Paka-explain. We have the sun, oh. Okay, ang parating sa'yo is may mga biglaang pag-uusap. May mga biglaang lungkot. May mga biglaang sadness ako na nakikita dito. Related ito sa malapit sa puso mo. Maybe your friend. Maaring ito is related to, sasabihin ko ha, air in Libra, water and Cancer. We have the water and Pisces. Ano to? We have the earth in Taurus. We have the Aries, Leo, Sagittarius. We have the air, Aquarius, Gemini. And we have the water and Cancer. Okay. Ibig sabihin, merong tao dito na malapit sa puso mo na, kasi may biglang communication eh. May biglaang communication. May mga biglaang mangyayari. Maaring may biglang makipag-usap sa'yo, tapos biglang ayain ka to celebrate, or ayain ka na lumabas, or kasi may offering eh. Either lalabas, either may mga gagawing isang situation, pero ang nakikita ko sa'yo dito is medyo, yun nga, may pagkalito nga tayo, di ba sa exam may pagkalito ka? May pagkalito, parang hindi ka makapag-decide dito sa sitwasyon na to, no? Maybe you will reject itong situation na to, sa nakita ko dito, kung may mag-aaya sa'yo, or may makikipag usap sa'yo, sa nakita ko ito. Kasi if there's an offering of something, pero hindi yung pagkalito, indecision, hindi ka makapag-decide. Dito. Parang i-reject mo siya, sa nakita ko dito. Biglaang mangyayaring isang kasiyahan ng pag-aaya or pagpunta sa isang celebration. Ganun na nakikita ko. Pero ang nakikita ko dito is mas more mong pipiliin na nasa bahay ka, mas mong pipiliin na mas mag-isa ka, ganyan. Sa nakita ko dito. Maari naman na kung may mag-aaya sa'yo, is siguro sasabihin mo na, ay, dito na lang ako kasi wala naman akong budget, mga ganyan. Mas pipiliin mo kasing mag-isa. Mas pipiliin mong hindi makapaghalubilo dito sa nakikita ko dito. Kumbaga, kahit na sumama ka man doon, andun ka lang, parang tahimik ka lang. Hindi ka ganun din na magiging masaya. Yun ang parating sa'yo. Baka may biglang mag-aya sa'yo, kumausap sa'yo. Ang nakita ko dito, pero mas pipiliin mong maging mag-isa. Baka may mga magaganap na isang celebration, collaboration, joy, happiness. Baka may mga pupuntahan na
na party, ganyan, sa nakita ko dito. Married, kung ano man yan, no? Sa nakita ko. Pero mas gusto mo mag-isa eh. Mas gusto mo mag-isa dito. Malilito ka or hindi ka magde-decide. O kaya naman may gusto makipag-usap sa'yo pero hindi mo kakausapin. Tingnan natin, bakit po ang dapat na iwasan is about, pwede pong malaman okay, dapat mo daw, ito lang, lumabas na. Tawa ko sa iyo, Virgo. Iwasan mo daw yung maging mag-isa. Diyos me, yung marimar. Ito ka na, no? Sabi dito, iwasan mo daw yung mag-isa ka, yung kasi mas more nakikita dito is mag-isa ka lang. Makipag-communicate ka din daw, 'di ba? Wag ka daw masyadong tupi or tikom or focus. Okay lang naman mag-focus, maganda nga mag-focus ka sa sarili mo, pero you need to commit din naman daw sa ibang tao, not for yourself lang, no? Yun daw iwasan mo, no? Ang nakita ko dito. Kailangan mo dito makipag-communicate or makipag-commit sa ibang tao. Di ba? Lumabas na dito, lumabas din dito. Tawa ko. Kaya natawa ako, sorry, natawa talaga ako kasi hindi pa naman itong energy mo. Yan. Kailangan mo din daw makipagsalamuha, ganyan. Kailangan mo din daw na mag-enjoy or commit. Siyempre, commit to others, commit sa ibang tao, ganyan, sa nakita ko dito. And sinasabi rin dito na iwasan mo dito yung magkaroon ng sadness. Kasi nakikita ko dito is parang may sadness ako na nakikita sa'yo, no? Kasi mas pinipili mo kasi na mag-isa dito. Mas pinipili mo na i-isolate yung sarili mo dito. Inihihiwalay mo kasi yung sarili mo sa ibang tao. Iwasan mo daw yun, no? Kasi siguro mahilig lang talaga kayo mag-isa yan. You need to commit din sa ibang tao dito sa nakita ko dito. Don't be sad and tandaan mo na siyempre matalino ka naman, 'di ba? Ganyan, matalino ka naman, alam mo naman kung sino yung dapat mo i-commit or hindi, 'di ba? Kailangan mo din daw dito ng communication. Not only yourself. And siyempre, andito rin yung commit yourself, kumbaga, self-care, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo din ng self-care. Kumbaga, kung sad ka, wag kang masyadong maging sad. Sa nakita ko dito. Yung iba dito siguro, you need to be patient, sinasabi. Patient ka naman, ang Virgo kasi patient naman eh. Patient naman kayo. Ang Virgo nga, napakaanyo nga eh. Para sa akin, Virgo is a patient person. Parang nga sila walang pakialam. Kasi tao na walang pakialam. Ganun. Tingnan natin ang love. Tandaan nyo, love isa lahat ha. Kamusta sa love this week, December 15 to 21? Kapatid, anak, karelasyon, kasama sa trabaho, magulang. Kamusta sa love this week si Virgo? Good. Good and bad. Good and bad. Bakit po? Okay, thank you po. Okay, we have the Ten of Pentacles. So, when it comes to a love, yes, andito ka sa sitwasyon mo na yes, nagkakaroon ka ng enlightenment, kahit minsan malungkot ka. Nandun naman yung enlightenment when it comes to relationship, no? And nakita ko dito is, yes, this relationship, it will be stable, no? So nakita ko, stable naman. When it comes to work, stable. When it comes to family, stable. Strong relationship ang nakikita ko dito sa'yo.
Kasi in the past, may mga sadness ako nakikita when it comes to your relationship no? Andun yung sitwasyon na nagiging emotions ka when it comes to a relationship. Pero you're starting to move on, ang nakikita ko dito, or you're starting to put some effort sa nakikita ko to look to the future when it comes to a relationship. Andito yung mas 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 nagkakaroon dito ng healthy relationship, no? Sa trabaho or sa family nyo ito, sa nakikita ko dito. Parang ni-release po yung mga pag-iisip o pag-aalala o yung mga depression o yung mga sitwasyon na nakapagpahatak sa'yo in a dark place. Kasi, ang nakita ko to, you are moving forward dito. Kumbaga, dito yung strength, hindi yung determination or yung lakas ng loob o tapang, no? Kasi mas nakapokus ka ngayon this time sa family mo, sa trabaho mo, sa family mo, sa stability nyo. Kasi it's a legacy, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, din yung for, ano yan? For better, for worse. Till death do us part. Ganyan na nakikita ko sa'yo dito. Either sa anak mo yan, or either sa family mo, kung may asawa ka, ganyan. O kung ano naman, sa mga mahal mo sa buhay. Okay? And also sa work. Tingnan natin ang iyong kaperahan this week. Kumbaga, ikaw yung nagiging ano nila eh. Ikaw o kasi kung titingnan mo siya dito, 'di ba? May mga ano siya. Andito yung tinutupad mo yung pangako na yon, no? Yung legacy mo na makanununununuan mo ganyan. Stable to be. Ay, stable to be. Sorry. Stable siya. Hello, close. Sabi ni Virgo, hello, close tayo, te. Hindi naman. Pwede lang. Kung pwede lang, sabay joke. Hindi. Nadulas lang, kasi mahilig kasi ako mag-ganun eh. Tingnan natin, kamusta ang pera mo? Oh yeah, when it comes to sa family, is a prosperity. Yes. Nagkakaroon ka ng loyalty. Loyalty. Yes, it's a prosperity, loyalty also. May nakikita ko ito matanda. Hindi ko alam kung ano yun. Magulang mo? Parents? Relatives? Yan. Hindi ko alam kung sinusuporta mo siya, inalagaan mo siya. May nakita ko matanda dito eh. Very emotional. Yan, medyo parang ano na siya, palaisip din. O maaan ikaw rin to palaisip, no? Andito rin yung pagtitake care when it comes to your family eh. Kita ko it's a good relationship. Ay, namatay na naman yung iPad. Ano ba naman tong iPad na to? Hindi ayaw makisama ha. Kamusta ang kaperahan this 15 to 21 ni Virgo? December 15 to 21, 2024. Kamusta po ang kaperahan? Kapera and career. Pera and career. This week. Pwedeng paka-explain nyo sa akin. Okay. Oh my God. When it comes sa kaperahan, this December 15 to 21, ang nakikita ko dito is may kabiguan, no? Kasi why? May mga gagawin ka daw. There's an idea. Yes, there's an idea. Pero ang nakikita ko dito, itong idea nito, kasi nakita ko dito is ano eh, paglabas ng pera. Yes. When it comes to money, nakikita ko is puro palabas yung pera mo. Kumbaga, handin yung, yes, yun ang idea na mag-ipon ng pera para hindi ko nakikita na nakakapag-ipon ka. Kaya ang nakikita ko sa iyo is medyo unhappiness, no? Handito yung unexpected na, ay, wala pala ako naiipon. May ginagawa naman ako pero hindi ko pala naiipon. Ay, kumbaga, ay, bakit ito lang yung ipon ko? Ay, bakit ganito lang pala yung pera ko? Nagkakaroon ng unhealthy lifestyle, no? Sa nakikita ko dito. O kaya naman hindi lang talaga nakakapag-ipon. Kumbaga, nagkakaroon ka ng creative block or hindi mo nagagawa o na-pursue na mag-ipon ng pera. Ganun nakikita ko. Medyo ingat tayo when it comes to money, no? Sa nakita ko dito. Naalala ko, progress kasi tayo dito.
it will become bad news if ever, no? Kumbaga, iba dito kasi it's a painful, no? There's an unexpected, ako nakikita dito sa'yo, na maaring hindi maging maganda yung kalabasan nito at the end. Di ba? Baka by the pagpasok ng January, hindi mo, kumbaga yung expectation mo na ganito yung naipon mo, yung pumasok na pera, hindi pala. Yung ganun. No? Kailangan, maging responsible tayo when it comes dito. Kasi andito yung parang, siguro marami kang pagkagastos, marami sigurong pagkakagastosan. Kaya nakita ko rin ganun. Kaya rin when it comes to 15 to 21, hindi ko nakikita yung puro palabas yung pera ang nakikita ko sa'yo. Tingnan natin ang advice. Na-lack of goal ka, ha? Tama, we have the Wheel of Fortune. Kailangan mo mag-decide to think the future, ha? Parang nanay. Parang nanay lang ako, no? Okay, mga anak. Diba? Parang nanay, no? Masyadong mabagal ang takbo, ha? Joke. Tingnan natin ang universe. Ano pong advice nyo? You need to take a risk, no? You need to take a risk dito. Diba? Panalong-panalo sa advice. Tamang-tama dito. Para lang pakpak. Bakit po? Paki-explain nyo universe to. And then, yes, thank you. Okay, when it comes to advice, no? Sabi dito, you need to plan very carefully. Planning with something, no? Tandaan mo, it's time to place your future in your hand, no? Kailangan dito na pagbabago this time. Huwag ka lang maghintay, no? And, kasi, don't look any option. Don't look any option. I-direct mo sa sarili mo yung plano mo, okay? Hindi yung naghihintay ka, hindi yung nagkakaroon ka ng doubt, hindi yung hindi ka nag-action, syempre, you need to take it action. And syempre, it's time to decide, no? Sa nakita ko, mag-commit ka sa mga plano mo for the future. Kailangan dito ng pagbabago or a revert sa nakita ko dito. Kailangan ng changes, no? Kailangan dito ng clarity. Tandaan mo, you need to trust to yourself, trust God and universe, trust to your intuition. Be creative, ang nakikita ko dito. And, syempre, don't wait nga ang sinasabi dito. Huwag ka lang maghintay na para ma-enlighten. We need to sacrifice din dito sa mga sitwasyon na dapat mangyari sa ating buhay. No? We need to sacrifice to our success, to our stability, to our security, to our house, to our family, to our money, ganyan. Nakita ko dito, no? And, syempre, action, focus, and kailangan dito ng mga bagong strategy, mga bagong plano, mga bagong pananaw sa kinabukasan. Yun daw ang kailangan. Syempre, sabi ni universe, matalino ka, no? May karunungan ka. You know how. Diba? You know how. Kumbaga, this is a personal power. Parang nagsasalita ako sa no? Yeah, personal power mo na to. You need to decide and look to the future. No, sinasabi dito. Kailangan dito mag-revert ka. Para kasi why? If magre-revert ka, kasi at the end, kung magkakaroon ka at magkakaroon ka ng changes this time, siguro within the April, nakita ko dito, you will be success. Kumaga, you will enjoy the fruit of your labor and success dito sa nakikita ko dito. And then, syempre, sa iba sa inyo is may mga celebration na magaganap pala, no? Sa nakita ko dito, event, celebration, parties, or getting together lang to, no? Baka getting together. O may mga nagpaplano to getting together kasi it's Christmas na rin, di ba? Kaya may mga plano
para magkaroon ng getting together, planning for an enjoyment, happiness, celebration, parties, ganyan. May planning. May mga pagpaplano ako na nakikita. Nagkakaroon ng mga idea, nagkakaroon ng mga thinking ako na nakikita dito sa iba, no? Yun, kailangan daw natin mag-sacrifice. Nyo pala. Kasama na rin ako doon. Siyempre, kasama na rin ako. We need to sacrifice for our success, for our prosperity and stability and security in life, no? Dito, tandaan mo, it's time to place your future in your hand. Okay? Arigatou namaste. God bless.